Peligroso pero tuloy pa rin sa pagtawid ang mga estudyante, guro at residente sa mga ilog sa kabila ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Walang bagyong binabantayan ng Pag-asa pero asahan pa rin daw ang epekto ng habagat. Saksi, si Mariz Umali. Halos lumubog na sa tubig ang mga estudyanteng kinawid ang ilog sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang mga estudyanteng lumangoy, itinaas ang kanilang mga bag para hindi mabasa. Ilang magulang ang tumulong na para makatawid ang maliliit. Tingala ko, nagadaghan sila pag-ayon. Mo tapos pangutana, anong langoy man mo, uli man mo. Ang ngayon inyong gipugos. So, ingat siya nga, kinahanglan na mo uli kay napay tugwayon, napay mga hayop pa nga ila pang itugway. Kay ulan na po, balaka sila kay pasin mapahaan po nila mga hayop. Nagsumiti na ang paaralan ng resolusyon sa lokal na pamahalaan para makapagtayo ng tulay sa ilog. Kamay naman ang ginamit pansagwan ng ilang mag-aaral sa Lower Tamugan, Davao City para makatawid sa ilog. Ayon sa kanilang ina, araw-araw sumasakay sa salbabida ang mga bata para makapasok sa eskwelahan. Wala raw tulay sa ilog at naputol din ang lubid ng balsa roon. Halos ganyan din ang sitwasyon ng mga mag-aaral sa South UP Maguindanao del Sur. Sa kabila ng ragasan ng ilog, sa mismong ilog na tumatawid ang ilang estudyante. Uy, basta! Ang mga guro sumasakay sa mga kabayo para makatawid dahil wala na raw ibang daanan papunta sa kanilang eskwelahan. Ayon sa mga residente, nasira ng mga nagdaang ulan ang tulay na gawa sa kawayan. Hiling nila ay maayos na ang kanilang tulay para mas ligtas na makatawid ang mga estudyante. Halos mas stranded naman ang ilang motorista sa Bentar, Ilocos Norte nang umapaw ang spillway matapos mabilis na tumaas ang tubig. Sa Bentar pa rin, 7 residente ang stranded dahil sa biglang pagtaas ng tubig sa ilog. Ayon sa mga otoridad, pumunta sa ilog ang mga residente para mangisda pero naabutan sila ng pagtaas ng tubig dahil sa ulan. Wala namang nasaktan. Wala nang binabantayang bagyo ang Pag-asa pero may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng Luzon na binabantayan ang Pag-asa. Sa ngayon patuloy na nagpapaulan ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Umiiral din ang localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, maulan sa halos buong bansa bukas lalo na sa hapon. Posibleng makaranas ng matitinding ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May tsansa rin ng pag-ulan sa linggo. Posible rin ang mga pag-ulan ngayong weekend sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nang dahil sa ipinost na Facebook Live, arestado isang lalaking nagbebenta umano ng droga. Huli rin ang 3 sangkot umano sa pagnanakaw sa mga kable ng CCTV camera na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Saksi, si Chino Gaston. Kung may bayad din. Animoy simpleng Facebook live content lang ito ng isang alias Nono mula sa Mabalacat, Pampanga. Hindi naman ako naniningil eh. Abala siya at may inaayos habang nakikipag-usap sa kasama. Pero ang laman pala ng kanyang inaayos, ayon sa pulisya, mga hinihinalang shabu. Putol at naka-blur na ang video ibinigay ng Mabalacat Police. Pero ayon sa kanila, may punto ang video kung saan ipinagmamalaki ni alias Nono na nagbebenta siya ng iligal na droga. Agad nagkasa ng buy-bust operation ng pulisya. Arestado si alias Nono kasama ang 2 lalaking na aktuhang gumagamit ng droga. Nakumpiska ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,000 pesos, pati marked money at iba pang ebidensyang magpapatunay ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na aktibidad. Hindi na nagbigay ng pahayag ang sospek na nasa kustodiya ng pulisya. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naaresto na ng otoridad ang 3 sospek sa pagnanakaw ng mga kable ng mga CCTV camera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Makalipas kasi ang 5 araw, muling bumalik sa lugar ang mga nagnakaw. Doon na sila natsyempuhan ng mga otoridad. They were caught in the act. So nahuli nga dito, itong 3 tao
Nakakulong na sa Makati City Police Station ang 2 lalaki at isang babae na sangkot daw sa pagnanakaw ng kable ng mga CCTV camera ng MMDA. Sabi ng PNP, mga mangangalakal daw ang mga sospek. Na-recover mula sa isang junk shop ang mga kable na kanilang umanong ninakaw. Positibo raw kinilala ng mga may-ari ng junk shop ang mga sospek. Alam naman natin na meron tayong anti-fencing law, pero nakikita kasi ng PNP yung pakikipagtulungan nila at naging instrumento din sila sa pag-solve ng krimen. Kaya po, maaring hindi po sila makasuhan. Ang 2 lalaking sospek ay nakasuhan na raw dati ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at pagkakasangkot sa illegal gambling. Sinampahan na sila ng reklamong theft kaugnay ng pagnanakaw ng kable at tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Handa ang Department of Health na sanayin ang mga TNVS driver sa pagbibigay ng paunang lunas kapag may naaksidente. At dahil madalas po sila sa kalsada kasama ang mga driver sa unang makakaresponde sakaling may disgrasya. Saksi, si Jamie Santos. Halos araw-araw laman ng lansangan ng TNVS driver na si Eric. Sa 9 na taon nga raw niyang nagmamaneho bilang TNVS driver, marami na raw siyang nasaksihang aksidente. Hindi lahat ng pagkakataon makakatulong kahit gustuin na man namin na tumulong. Nakakapangilabot nga raw makakita ng aksidente ayon sa TNVS driver ding si Julio. Isa raw sa di niya malilimutan ay nang makita niyang pumailalim ang isang rider sa isang trailer truck sa C5 McKinley Hills sa Taguig kamakailan. Nandun sa right side, kasi sa mismong C5, ibang McKinley is may right side going to McKinley. Doon po siya, as in, doon sa nakailalim yung pasahero. Wala naman po kami magagawa sa mga ganong lalot na nadaganan. Kaya may panukala ang Department of Health. Bukod sa mga MMDA personnel, turuan na rin daw ng first aid ang mga tulad ni na Eric at Julio na laging nasa kalsada at unang nakakakita ng aksidente. I-train na namin libre, bigyan namin ng medical first responder certification para magamit natin mas madaming respond. And then hopefully ma-improve din natin yung ambulance service, yung 911 para gumanda ang ating post-crash response sa ating roads. Yun lang. Hindi naman daw kontra sa ganitong plano ang ilang TNVS driver na nakausap ko. Pero sana raw, tignan muna ang lahat ng aspeto lalo't hindi raw lahat ng oras ay magagamit nila ang ibibigay nilang training. Pwede naman po, for example, kung wala kaming pasahero, pwede kaming tumulong. Paano kung wala kaming pagkakataon, hindi namin magamit yung training namin? Kasi yung may pasahero naman, okay lang kung walang pasahero. Sa mga pagkakataon, di raw agad nila magagawang personal na tumulong. Magre-report kami immediately pag may nakita kaming traffic enforcer. Ganun po ang gagawin namin. Ang idea ay nabanggit ng DOH sa Metro Manila Road Safety Summit para ibahagi ang kaalaman at pinakamahuhusay na practices laban sa mga insidente ng aksidente at pagkasawi sa kalsada. Ang inisyatibong ito raw ay bahagi ng pangako ng MMDA na tugunan ng patuloy na tumataas na bilang ng mga aksidente at namamatay sa lansangan sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isa pang gold ang naiuwi ng Pinoy martial artist na si Lisa Jacinto. Wagi po siya sa Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championships sa Chiba, Japan, kung saan nakalaban niya ang mga kalahok mula sa Japan, Macau, China at Korea para sa Purple Belt Roosterweight Female category. Panalo naman ng 5 gold, 3 silver at 2 bronze medal ang Philippine National Muay Thai team sa IFMA Asian Muay Thai Championships sa Vietnam. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.